Unang-una siguro, in behalf sa akong mga kaubanan from the Jesus is Lord Ministries International, we would like to say thank you to Sir Elias and to her future wife, si Miss Abby, and the rest of the family for inviting us. So this is the first part po sa toang program. This will be just giving God the glory. And then after this, we'll be having our dinner. So please bear with me. Dili na ko ni Teson. Nagingon ang pulong sa Ginoo nga sa unang-una sa tanan igsoon ang dapat natong mapasidunggan sa matag mga celebration sa tong kinabuhi. Ginoo gyud tungod kay siya man ang tinubdan sa tanan. Amen ba? So this message dili ni siya taas. But I'm praying na naagyod tayo makutlo gikan sa pulong sa Ginoo. Dili lang pud ni para sa birthday celebrant, but for every one of us nga naa diri karon. So allow me to read the word of God. If dili lisod alang ninyo manindog ta tanan as our expression of honor to the word of God, we have Psalm 139 verse 13 to 14. It says, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I pray because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well." Let us pray. Father, we thank you karong tanan sa kagabion. Nami karon Ginoo to celebrate, Lord, ang adlong natawhan ni Apollo, and we thank you, Lord, sa kinabuhi nga imong gihatag ani nga bata. Lord, and tonight, Lord God, even before anything else, before sa kaon and sa celebration, we would want to give you the glory and the praise. Tungod kay ikaw ang hinungdan Ginoo nganong nahimugso si Apollo ug naa kay katuyuan, Lord, sa kinabuhi-an nga bata. Lord, and right now, Father God, we seek you first and we glorify you first, Lord God. Tungod kay kaning tanan, Lord, nga naami karon wala ni karon kung dili tungod nimo Ginoo. Lord, busa Ginoo pasidunggan ka. Lord, I pray that tonight, God, you're gonna speak to us, Lord, through your word. Abli ang matag idulungog Ginoong Dios, ang matag kasing-kasing Ginoong Dios, nga mahimong abri nga mo dawat sa mga pulong karon Ginoo. We bless you and we acknowledge that you are here with us, Lord, karon tag naa sa kagabion. In Jesus' name, amen. Praise God. Pwede namang lingkod ang tanan. Okay, so as promised, mabuo gyud kaayo ning message. And this is for the celebration sa birthday sa gwapo nga bata nga naa diri karon. So today dili lang talaga celebrate o birthday, kundi naga-celebrate pud ta sa kaayo sa Ginoo. Amen. Tungod kay nagtuota tong gibasagan na ganina sa Psalm 139 verse 13 to 14. Niingon si King David, ingon siya, "For you created me, or for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb." Muna nga si King David, iyang giila nga ang nagbuhat gyud sa tao mao gyud ang Ginoo. Amen. Moingon ang uban nga akong mamagpapa ang nagbuhat sa tuwa, but we know it full well igsoon nga ang Dios gyud ang nagbuhat sa tuwa. And our parents are the procreators of God. Unsay buot pasabot, procreators, buot pasabot igsoon nga sila ang gigamit sa Ginoo para mahimugso ka. But at the end of the day, it was God who fashioned and designed you. Matud pa kung basahon ninyo ang Psalm 139, kung inyo nang tiwason, ang Dios ang nagsumpay-sumpay sa tong bukog, ang Dios ang naghulma sa tibuok natong pagkakita, ang ato ang lawas, siya ang nagbuhat ana tanan. And walay sibisan din sa diri nga ginikanan nga nakita na ninyo daan ng inyong anak kung pa lang sa womb. Especially karon na natay technology nga, di ba na yung colored picture nga pwede na nimo makita ano sa dagway sa bata. But dili pag yun mo siya makita as in sa tibuok nga pagkasiya with the technology given today. Pero ang Dios nakakita na sa matag tao sa diha pa lang sa taguangkan sa ginikanan. Ano man to ang Dios ang nagbuhat niya. And then ingon si King David, ingon siya, "I praise you, daygon ka, because I am fearfully and wonderfully made." Nahinumduman ako nga naay isa ka nagwali ani ba niya iyang gi-translate ning word nga fearfully o kani wonderfully. Nagibuhat daw ta sa Ginoo nga makahingang ha. Ug pa sa wow, ana ba? Magbuhat ni Lord sa tua, wonderful and fearfully. Ang problema ang iyang translation kay kahadlukan, di ba? Gibuhat daw ka sa Ginoo with nga kahadlukan. Dili daw na imong tapad di man siguro hadlok ang naong ana, no?
Pakilingi, salamat sa paglingi. Na siya, you are fearfully and wonderfully made. When the Bible says you are fearfully made, ang buhat pasabot sa pulong sa Dios, na sa diyang gibuhat ka sa Ginoo, iya gyud kang giayo-ayo ba? Carefully made. Imagine kung ang imong ilong na bali, na inigulan, malumos ka. Mama? Pero may na lang yun, gayo kay fearfully made ka, gitarong dyan ka sa Ginoo, gayo-ayo di ka pagbuhat sa Ginoo. I can't explain that too much tonight para mamubo ang ato ang oras. But ang point ang igsuon nga, ang Dios yun ang nagbuhat natong tanan. So let me give 3 points as guide karong gabi. Lalo naman taani nga celebration. Diba? Kay usahay, pwede ta mo attend og birthday ang atong tuyo kaon, no? Ang atong tuyo kay makit-an nato atong mga friends, especially kung suod nato ang nag-celebrate. But let me give you just 3 things. 3 reasons na nung dapat ang magpasalamat sa Ginoo. Unang-una, we thank God because God is the source of life. Walay sa bisan kinsa sa ato adere o bisan isa sa ato adere karong gabi nga naa din karon kun dili tungod sa Dios. So kay siya man nagbuhat sa ato. Genesis chapter 2 verse 7 says, "Then the Lord God formed man of dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life." Muna nga ang Dios ang naghulma nato matupagay sa puno sa Ginoo gihimo tagikan sa abog, and then giginhawaan ta sa Dios sa ilong, giginhawaan niya ang tao sa ilong. It means He gave a man breath. Gitagaan ta niya o gininhawa. So mo na ang unang rason nga nung mag-celebrate ta sa tong birthday tungod kay mo ni ang pamaagi nato nga magpasalamat ta sa Ginoo sa gininhawa na iyang gihatag sa atoa. Kinsay nalipay nga nakamata pa siya karong adlaw. Okay, let me just give you a quick statistics para lang maranahan natin idea. You know what? According to stats, kailan man tag-relo, kailan ba mo relo? Di ba na itulo ka kamot ang relo na ay short hand, na ay long hand, and then na atong isa ka long hand nga nipis. So katong short hand, that speaks of the hour, right? Ang long hand, it represents the minutes, and katong nipis nga another long hand is second. Kapalo mo mga every tick of the clock, but kasabot katong matag isbog atong nipis nga kamot sa relo, every second, matag segundo, there could be 1 or 2 nga mamatay. That's based on stats, okay? That's statistics. Isa o duha ang pwedeng mamatay sa matag tick of clock. Imagine, pila ka segundo ang nilabay, buhi pa ka. Di ba ka makapasalamat sa Ginoo? Amen? Mo nang hinungdan na nang magpasalamat ta kay Lord because He is the reason why we still live. Ug siya po nang nagsumpay o gininhawa sa atoa. And another thing to ponder nga gusto po na akong ibilin sa inyo ha. Samtang di ba mag-party man ta later. Pero I hope na inig tulog ninyo na gabi, mahinumduman ninyo eh. Kapalo mo that sleeping at night is an act of faith. Kaya nang matulog ka sa gabi that's an act of faith. Nga naman, because dili ka sigurado kung makamata pa ta the next day. The Bible talks about death, lain na sa mo speaker or birthday, manunta ni naghisgot man ni siya death, oy. But dili ko na tumalikayan, when we speak of birth, we speak of death. Okay? So, ako na ning gamiton kadali. Kanang ang Bible, pag maghisgot siya death, most of the time, it uses the word sleep. Natulog. Ang ingon sa Corinthians nga ang mga tao daw diha sa Dios or nangalagad kang Kristo namatay, natulog ra sila. So ang pagkatulog ug ang kamatayon same. Na naman wala kay nabalaan, wala ka kabalo kung saan ka pangitabo sa imong palibot when you are asleep. That's why whenever you sleep at night, that's an act of faith. Kay dili ka sigurado kung makamata pa kapag kaugma. And sure enough, naapoy mga di na makamata the next day. Tama ba? Pero praise God, nakamata ka galinang buntag. Mo nainigmata ni mo, before pa ka mangitag kape, pasalamati sa si Lord. Or before ka mangap ka cellphone, kay mo tanaw sa notice, Lord, namat, Lord, nakamata pa dyan ko. Naginhawa pag yung Lord. Thank you kayo, Lord. Amen. Hallelujah. And then, imagine this, if waking up one morning alive is such a blessing from God, how
much more kung nakamata ka 365 days a year. Itagaan ka ni Lord nga nakamata ka sa 365 days. Dili mo ka makapasalamat. Alam Lord, salamat isa ka tuig taon kung nakamata nga buhi pa ko. And that's why you celebrate your birthday. Amen. Dagan kay ko ginan ani. Mo challenge you ko, encourage jud ta mo. Pag mag-birthday gani mo, pag-celebrate jud mo. Ha? Kaya bahalag pansit ra na din ha, pandesal ug kape, pag-celebrate. Mamatana mo sa ko ang ano star, anong kinahanglan mag-celebrate. Kaya kabalo mo, pangit kayo paminawon nga unya pa ka nakaagi nga giihawan ka kung patay ka na. Kaya na ako'y kaila before nga pag mag-birthday siya, ingon siya nga hala, uy, wag yung ko kapangandam, wala yung ko i-budget anang birthday. Pero kapala mo, inikamatay ninyo na i-budget ang tanang tao nga maghanda. Mangitag baboy, bisag wala sa plano. Kama? Wala sa budget, pero makakitag ikahanda. Pag wala ka na, muna pag-celebrate your birthday, para apil pa kang mukha, ukon, di ba? Celebrate your birthday, okay, that's your way of thanking God. Nagitagaan ka niya, okay, nabuhi. Second thing, the best way, this is my second point, I'll just have 3 points tonight, okay? Second point, what's the best way to thank the Lord? The best way is not just celebration. Kani, nindot niya siyang gibuhat nila Elias o ni Abby para sa ilang anak na mag-party ta, mga unta, because this is our way of thanking everybody and labos sa tanan pasalamatan si Lord. But, ang pagpasalamat na gipangita sa Ginoo dili party. The best way to thank the Lord is to give back to Him what is due to Him. Kung unsa ang iya sa Dios, ibalik nimo sa Dios. Mo lang the best way nga pagpasalamat. Ano star, unsa dayang akong ibalik sa Ginoo nga iya sa Ginoo ang imong kinabuhi tungod kay gikan na sa iya. That is why atong ginapagamit sa Ginoo ang atong kinabuhi, mo nang ang atong mga talents, whatever we have, ginapagamit nato sa Ginoo because that is our way of thanking Him. Kay walay bisag usang butang sa atong kinabuhi nga pwedeng maatua kung dili siya panalangin gikan sa Ginoo, dili siya grasya gikan sa Ginoo. So the best way to thank God is not just say thank you Lord, dili na mao. It will start there, pero ang the best way to express your gratitude is to give God what is due to Him. And the last point that I have tonight is this. Asa si Abby, si Apollo, o si Elias, I hope nga naa sila diri karon because this is specifically for them. So, unta na sila. And if I can request the 3 of them kay mag-pray ta sa kay Apollo later, and I hope to have the parents as well. Okay. So, ang ikatulo, anong kinahanglan nung mag-celebrate ta sa ato ang birthday, especially this is applicable for those who are Christians, sa mga believers na ni Jesus Christ. Kay ang atong birthday diri sa kalibutan, mas pinaka-importante ang ato ang eternal life. Kaning atong birthday diri sa kalibutan mahuman ra ni. Matod pa sa pulong sa Dios nga gilatid ng daan sa Ginoo ang atong kinabuhi. But pasabot before pa ta nahimugso, before pa ka natao, kabalo na si Lord kung hangtod kanus arapod ka kutob. And then naka-design na actually before you were born, nakatakda na siya pila lang ka years ang gihatag ni Lord sa imuha. Mo na nga, dili sa kalibutan, pag mag-birthday ta, we're counting up, right? Ana, first birthday, second birthday, third birthday, yay, 4 years old na, yay, 5 years old. Pero sa Ginoo, tungkol kay gilatid naman niya daan ng kinabuhi, kabalo sa kung ano sa mag-end ang iyong kinabuhi. Say for example, ang ihatag ni Lord sa iyo ay 60 years lang. Pag birthday ni mo din, yes, 1 year old ako. Ingon dito sa langit, 59. 60 ba kung yun? 50. 60 o 59. Pag 2 years old, yes, 2 years old, anang langit. 58. Pag abot ni mo, yes, 20 years old ako, ano siya? 40. I wonder kung naabay, nasa 5, 4, 3, 2, 1 na ang ihap. Why? Dili sa kalibutan, we count it up.
But in the Lord, He counts down. Why? Tungkol kay kabalo naman siya kung asa mag-end ang atong kinabuhi. That is why our most important birthday is not your biological birth, but your most important birthday is when you are born again through the death of Jesus Christ. Kaya ang birthday na to sa kalibutan, mahuman, naalang siguro kung mga celebrate ka 60 years, kung 60 lang yatag na Lord sa mga, naakay 60 times that you can celebrate your birthday. But if you are saved, if you believe in the Lord Jesus Christ, and you are saved through what Jesus has done on the cross, you have eternal life. Naatoy pantalon sa Apollo? Wala, dala? Eternal life one day. That's why ang ato ang relasyon sa Ginoo is the most important thing. For the parents of Apollo, kay Abdo, kay Elias, o gani, calligraphy celebration, this is really good. But, yeah, let me just, touch again yung statistics. You know what? And sa na ko ha, kay mangaon pa. Balik na ko niya. Ang nag-enjoy ani ang parents ko. Balik lang ko. For kids, age 1 to 8,